May isang lumang kolehiyo sa Maynila na may silid na hindi ginagalaw ng karamihan. Silid 313. Matagal nang sarado at tuwing pinipilit gamitin, laging may nangyayaring kakaiba. Ang mga ilaw ay bigla na lang namamatay. May mga yapak sa sahig kahit walang laman ang kwarto at may refleksyong nananatili sa salamin kahit pa wala na ang tao. Si Lara, isang transferi mula probinsya, ay hindi pa naririnig ang pinto ng silid. Kaya nang italaga siyang doon magklase, pumayag siya agad. Wala naman daw masama sa isang silid na luma. Unang araw ng klase, maagang dumating si Lara. Tahimik ang hallway. Sobrang tahimik, para bang nahigop ang lahat ng tunog. Pagbukas niya ng pinto sa silid 313, sinalubong siya ng amoy ng amag, lumang papel at isang kakaibang lamig na dumampi sa kanyang batok. Umupo siya sa gitna sa upuang may ukit na mga inisyal CL. Hindi niya ito pinansin. Habang naghihintay, napansin niyang tila may aninong dumaan sa gilid ng silid. Mabilis, parang isang tao, pero nang lumingon siya, walang laman ang buong kwarto. Pinagpawisan siya kahit malamig. May narinig siyang mahinang yabag. Tila palapit ng palapit. Nang tumingin siya sa likod, wala pa ring tao. Nang dumating ang mga kaklase, parang walang nangyari. Walang kakaiba sa kanilang mga mukha. Ngunit sa mga araw na sumunod, nagsimulang magpakita ang presensya, hindi sa iba kundi kay Lara lang. Minsan, sa salamin ng CR, may nakatayo sa likod niya. Duguan, mahaba ang buhok at walang mata. Minsan, habang nagbabasa siya sa library, may malamig na hangin na tila humaplos sa buhok niya, kasabay ng mahinang bulong. At sa bawat gabi, pinagpanaginipan niya ang parehong imahe. Isang babaeng nakaupo sa upuang may ukit na siil, umiiyak ng dugo habang pilit siyang inaabot. Hanggang isang araw, lumapit sa kanya ang janitor. Tahimik ito at parang ilang bisis nang may nasaksihang hindi maipaliwanag. Tanging isang babala ang ibinigay nito. Lumipat ka ng upuan bago mahuli ang lahat. Kinabukasan, lumipat si Lara sa pinakagilid ng silid. Ngunit habang tumatakbo ang oras, ramdam niyang may nakatitig pa rin sa kanya. Sa bawat saglit ng katahimikan, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng hangin, ang pagdampi ng malamig na kamay sa kanyang balikat. At dumating ang araw. Walang nakapansin agad. Ngunit matapos ang klase, natagpuan si Lara, nakaupo sa gitnang silya, matay na nilisik, bibig ay nakanganga. Para bang nahuli sa gitna ng isang sigaw. Wala siyang galos, pero wala na rin siyang buhay. Simula noon, may mga nagsasabing may dalawang presensya na raw sa silid 313. Dalawang kaluluwang hindi matahimik. At sa tuwing may magbubukas ng pinto sa lumang silid, may naririnig na dalawang tinig. Ang isa ay humihingi ng tulong. At ang pangalawa ay nagsasabing, hindi ka na makakatakas.